Mapagpalang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Nitan, isang simpleng mamamayan mula sa isang bayan dito sa Sorsogon. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kwento ng buhay ko. Isang kwentong puno ng sakripisyo, pagtatanggol at kababalaghan. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar, pero tiyak na marami ang makaka-relate, lalo na ang mga galing sa mga liblib na bahagi ng ating probinsya. Mahigit 10 taon na rin ang lumipas mula nang huli akong nakadalaw dito sa aming bayan. Matagal akong nawalay dahil sa aking tungkulin bilang miyembro ng sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon ng aking serbisyo, marami na akong napuntahang lugar mula Mindanao hanggang Luzon. Pero ni minsan, hindi ako nakauwi dito sa mismong bayang sinilangan ko. Ang totoo, matagal ko nang hinangad na makalipat o makapagbakasyon man lang dito. Ngunit mahirap ang kalagayan. May pamilya akong naiwan at bilang isang sundalo, unahin ko muna ang bayan bago ang sarili. Sabi nga ng ilan, sa serbisyo, pamilya ang isusunod. Tanggap ko na rin na kung sakaling magloko ang asawa ko, maiintindihan ko. Hindi biro ang maghintay ng napakatagal. Pero sa kabutihang palad, pagbalik ko, nadatnan ko si Leia, ang asawa ko, na naninirahan pa rin sa bahay ng mga magulang ko, kasama ang mga anak namin. Napawi ang lahat ng pangamba ko. Laking pasasalamat ko sa aking mga magulang, na siyang nag-alaga sa pamilya ko habang wala ako. Sa isip ko nun, salamat Panginoon at buo pa rin ang pamilya ko. Nagsimula akong mag-adjust mula sa buhay probinsya. 3 araw na ako dito at unti-unti nang bumabalik ang mga alaala ng pagkabata. Karamihan ng ipon ko ay ibinigay ko muna sa mga magulang ko bilang pasasalamat at pambawi. Ang tatay ko na si Mang Berting ay isang magsasaka, habang si Nanay Sita naman ay nagbebenta ng tuba sa baryo. Ang mga kapatid ko'y kanya-kanyang diskarte sa buhay. May nagtatrabaho bilang kasambahay sa Maynila. May nagbubukid sa ibang lupain. Sa aming 7, ako lang ang pinalad na maging sundalo. Pero hindi ko ito ipinagmamalaki. Alam ko na mas malaki ang sakripisyo ng mga kapatid ko kaysa sa akin. Isang hapon, habang nagkakape kami ni tatay sa balkonahe, napansin kong tahimik siya. "Tay, may problema po ba?" Tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga naman siya. Ay Nitan, alam mo naman ang buhay dito. Siksikan sa baryo. Tapos ang nanay mo, palaging sinisiraan ng mga kakumpetensya niya sa tuba. Gusto lang naman naming makatulong sa pamilya. Pero may mga tao talagang hindi natutuwa para umangat ka. Napatango ako sa sinabi niya. Ganyan talaga tay. Basta hindi tayo nananapak ng kapwa. Lumipas ang ilang araw, ay unti-unti kong nalaman ang mga problema ng pamilya. Bukod sa paninira kay Nanay Sita, napag-alaman ko na pinakikialaman na rin ng iba ang maliit naming nyogan. Sabi ni tatay,
May mga hindi kilalang tao raw na basta na lang nagpuputol ng puno at kumukuha ng bunga. Nathan, baka pwedeng samahan mo ako bukas sa niyugan. Tingnan lang natin. Ani tatay. Opo tay. Tingnan natin. Hindi ako papayag na basta na lang apihin ang pamilya natin. Seryoso kong sagot. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tinawag ko sina Bunso at si Lando. Lando, Bunso, samahan niyo kami ni tatay. Pupuntahan lang natin ang niyugan. Ano bang mayroon doon, Kuya Nathan? Tanong ni Lando. May nagpakita raw ng interes sa lupa natin. Hindi na ako papayag na umabot pa ito sa gulo. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang pag-aalala sa mga mata ng mga kapatid ko. Kuya, baka naman mapahamak ka pa dito. Akala ko nagbakasyon ka lang para magpahinga. Sambit ni Bunso. Napangiti naman ako. Ang pahinga, pwede yan mamaya. Ang importante, makita natin ang totoo at malaman. Makalipas ang halos 3 kilometro, narating namin ang niyugan. Laking gulat ko nang makita kong kalbo na ang dating luntian at matahimik naming lupain. Maraming puno ng niyog ang nakabuwal. Nagkalat ang mga basura at tila ba may mga hayop na namatay doon. Nakita kong nakayuko si tatay. Tahimik lang, kaya lumapit ako. Tay, sino po bang gumawa nito? Ilang beses ko siyang tinanong, pero tila ba ayaw niyang magsalita. Hanggang sa sumuko na lang siya at sinabing, Nathan, hayaan mo na. Ang mahalaga, ligtas tayo. Hindi natin madadala ang lupa sa kabilang buhay. Darating din ang ganti ng Diyos sa mga gumawa ng masama. Pero hindi ako mapalagay. Tay, hindi ko palalampasin to. Hindi ako matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pamilya natin. Saktong narinig ko ang kaluskos mula sa dulo ng niyugan. Isang lalaking pababa mula sa puno ng niyog. Agad kong hinugot ang baril ko. Dito lang po kayo, tay. Ako nang bahala dyan. Tumakbo ako papalapit. Nang ilang metro na lang ang pagitan, pinaputukan ko siya. Tumama sa bandang bewang. Tumalon siya mula sa puno at mabilis na tumakbo palayo kahit may sugat. Hindi ko na siya sinundan dahil baka may mga kasama siya sa paligid. Pag-uwi namin, tahimik ang lahat. Ramdam ang kaba at takot sa aming pamilya. Alam kong may mas malalim na dahilan ng lahat ng ito. Lampas pa sa simpleng inggitan ng mga kapitbahay. Pagkatapos ng insidenteng iyon sa niyugan, bumalik kami sa bahay na tahimik ang bawat isa. Ramdam ko ang bigat ng loob ni tatay. At maging ng mga kapatid ko, si Lando at Bunso. Halos hindi makatingin sa akin. Tila ba may takot at pagkabahala sa mga nangyari. Habang nag-uusap kami sa hapag, biglang lumapit si tatay. Nathan, kailangan nating mag-usap, anak. Seryoso niyang wika. Tumango ako at sinundan siya sa silid. Doon walang paligoy-ligoy niyang inilahad ang mas malalim na dahilan ng gulo. Yung binaril mo kanina, hindi basta-basta yon, Nathan.
May mga bagay dito sa ating lugar na mas mabigat pa sa nakikita ng mata. Paninimula ni tatay. Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Usisa ko. Napabuntong hininga naman siya. May matandang mangkukulam dito sa paligid. Matagal na niyang inaasam ang lupa natin. May mga balita noon pa na may nakabaong itim na birhen daw dito. Isang anting-anting na sinasabing magbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa sino mang makakakuha nito. Napalunok ako. Pilit na iniintindi ang sinasabi ni tatay. Hindi ba't puro kwento lamang ng mga matatanda yan, tay? Hindi anak. Yung mga basura, yung mga patay na hayop, mga kakaibang nangyayari sa niyugan natin. Lahat yan, gawa ng mga utusan ng mangkukulam. May mga karit, aswang, at mambabarang na binabayaran o inuutusan para gawan tayo ng masama. Maging ang mga albularyo dito ay takot sa kanya. Napahawak ako sa aking kwintas. Ang 3 piko na bigay ng isang babaylan sa Mindanao. Hindi ako basta-basta natitinag sa ganyan, tay. Sa kampo pa lang, marami na akong nakalabang mas malalakas pa riyan. May mga karga akong proteksyon, hindi lang pisikal, pati espiritual. Napansin kong mangha si tatay sa mga binanggit ko. Netan, anak, hindi mo alam ang tunay na galit ng mga yan. Kung sakaling mamatay yung binaril mo, baka magpadala ng mas matinding salot ang mangkukulam. Ngumiti ako ng bahagya. Kung ako ang tatanungin, tay, mas natatakot ako sa galit ng pamilya kaysa sa mga nilalang na yan. Hindi ko kayang iwan kayo sa ganitong kalagayan. Hanggat narito ako na ang bahala. Ilang saglit ang katahimikan, tsaka siya muling nagsalita. Bukas umalis ka na lang. Hindi ko kayang may mangyaring masama sa'yo. Pero mariin kong sinagot. Hindi pwedeng umalis lang ako, tay. Hindi ako sundalo para lang umatras. Kung dati, nabwis ko ang buhay ko para sa bayan, mas lalo ngayon para sa pamilya ko. Tahimik kaming pareho, pero dama ko ang bigat sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, naglatag kami ng mga pangontra sa paligid ng bahay. Bawang, asin, at mga dahon ng saging na sinabuyan ng langis. Kanya-kanyang dasal ang bawat isa. Bandang 8:00, lumabas ako sa bakuran. 2 baril ang dala ko. Isa para sa malapit, isa para sa malayo. Dala ko rin ang sundang na bigay ni Lolo Simon, ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Maya-maya pa'y lumapit si Leia, ang asawa ko. Nathan, sigurado ka ba sa gagawin mo? Walang ibang magtatanggol sa atin kundi ako, Leia. Huwag kang mag-alala. Sanay ako sa ganito. Bulong ko. Pilit na pinatatatag ang loob niya. Naglagay ako ng bangko at mesa sa harap ng bahay. Sa liwanag ng ilaw ng gasera, binantayan ko ang paligid. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang ihip ng hangin. Ilang minuto pa, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin. Napatayo ako at inilapit ang baril sa dibdib. Maya-maya ay may biglang gumalaw sa likod ng mga halaman.
Leia, pumasok ka na. Ako nang bahala rito. Mahinahon kong utos sa asawa ko. Dahan-dahan akong sumilip. May nakita akong aninong gumagapang malapit sa niyugan. Hinugot ko ang baril at naghintay. Maya-maya, isang itim na baboy ang lumitaw. Malaki, matulis ang mga pangil at may mga nanlilisik na mata. At tila ba hindi karaniwang hayop. Hindi ito ordinaryong baboy. Bulong ko sa sarili. Lumapit siya sa bakod at nang hindi siya nakaramdam ng bantang tao, nagsimulang kumain siya ng mga nalaglag na bunga ng niyog. Dahan-dahan akong gumapang. Itinutok ang baril. Isang putok at umatungal ito ng malakas. Sabay takbo papalayo. Pero bumagsak siya malapit sa bahay ng kapitbahay. Agad kong kinuha ang sundang at nilapitan ang baboy. Muntik na akong mapaatras nang makita kong unti-unting nagbago ang anyo nito. Nagiging parang tao. Nangingitim at nanlilisik ang mga mata. Maawa ka. Huwag mo kong patayin. Pakiusap ng nilalang habang nanginginig ang boses. Hindi mo ba alam na may pamilya ka ring sinisira? Mariin kong sagot, sabay sundot ng sundang sa leeg nito. Bumagsak siya at nangingisay. Hindi pa ako nakontento. Inilayo ko ang katawan niya sa liblib na bahagi at doon ko sinilaban ayon sa payo ng matatanda. Amoy sunog na buhok at laman ang kumalat. Tumingin ako sa paligid. Tahimik pero pakiramdam ko, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kinabukasan, ikinuwento ko kay tatay at sa mga kapatid ko ang nangyari. Tay, hindi basta-basta ang kalaban natin. Kailangan nating maghanda. Tahimik lang si tatay. Pero nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Anak, kung kaya mo, maghanap ka ng paraan para tapusin na to. Hindi pwedeng araw-araw tayong nababalot ng takot. Mula noon, gabi-gabi kong binabantayan ang paligid. Lingid sa kaalaman ng iba, nararamdaman ko ang presensya ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. May mga aninong dumadaan sa tabi ng bintana. May mga hayop na tila balisa at hindi mapakali. Hanggang isang gabi, may narinig akong mga yabag sa likod ng bahay. Dahan-dahan kong nilapitan. May baril sa isa kong kamay at sundang naman sa kabila. Kung sino ka man, harapin mo ko. Sigaw ko. Isang malamig na hangin ang dumaan. Walang sumagot, pero ramdam ko. Tahimik ang buong bahay habang lumalalim ang gabi. Sa labas, tanging ang ugong ng hangin at ang tila panakanakang iyak ng tuko ang maririnig. Nakahiga kami ni Leia sa papag nun, pero pareho kaming hindi mapakali. Sa bawat kaluskos sa labas, napapahawak ako sa baril na inilagay ko sa ilalim ng unan. Sa kabilang silid, maririnig ang mahinang bulungan ni na tatay at nanay at ng mga bata ko pang kapatid. Nang biglang nagsalita si Leia, mahina at puno ng alinlangan. Nathan, sigurado ka bang ligtas tayo dito? Hinawakan ko siya sa kamay. Basta't magkasama tayo, walang makakapanakit sa atin. Malakas ang proteksyon natin, Leia. Kaya kong ipaglaban ng pamilya ko, kahit pa anong nilalang ang bumangga.
Ngunit kahit anong tapang ang ipakita ko, hindi ko maikakaila sa sarili kong kinakabahan din ako. Lalo na't hindi ko pa nakikita ang tunay na anyo ng kalaban. Ilang saglit pa, may biglang malakas na kalabog sa bubong. Napabalikwas ako ng upo, sabay kindat kay Leia na huwag matakot. Kinuha ko ang baril at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Sa sala, sinalubong ako ni tatay. Nathan anak, may naririnig ka bang kakaiba? Opo tay, parang may gumagapang sa itaas. Huwag ko kayong lalabas ng kwarto. Tugon ko. Pinipilit na maging kalmado. Mag-iingat ka anak. Bulong ni Nanay Sita habang nanginginig ang tinig. Lumapit naman si Lando. Bitbit ang isang kahoy na pamalo. Kuya, sasamahan kita. Hindi na, ako na lang. Baka kailanganin ni tatay ang tulong mo dito sa loob. Lumabas ako sa balkonahe. Maliwanag pa ang buwan. Kaya aninag ko ang paligid na tila mas malamig ang hangin ngayong gabi. Maya-maya, biglang may anino akong namataan sa gilid ng niyogan. Halos hindi gumagalaw. Nakatitig ito sa bahay namin. Lumayas ka riyan. Sigaw ko sabay tutok ng baril. Walang sagot akong narinig. Sa isang iglap, narinig ko ang kaluskos sa likod. Paglingon ko, isang itim na aso. Malaki at pulang-pula ang mga mata. Hindi ordinaryo. Tumayo siya sa gitna ng bakuran. Parang naghihintay ng senyas. Hindi ka dito nababagay. Umalis ka. Sigaw ko ulit. Sabay paputok sa lupa bilang babala. Sa halip na matakot, humalukip-kip ang aso, tsaka unti-unting nagpalit ng anyo. Sa harap ng mga mata ko, naging isang matandang babae ang nilalang. Payat, mahaba ang buhok at sunog ang balat. Mabigat ang kamay mo, bata. Bigla nitong sabi sa paos na tinig. Pero hindi naman ako natigilan. Ano ang kailangan mo sa amin? Napangisi siya. Kita ang mga itim ng ngipin. Hindi ako ang kalaban mo. Pero may babala ako. Ang sino mang humadlang sa layunin ng mangkukulam ay haharap sa mas mabigat na sumpa. Hindi ako natatakot sa inyo. Wala kayong karapatang manggulo ng pamilya ko. Umalis ka bago pa ako mawala ng pasensya. Tumawa siya ng mahina. Parang hangin na dumaan sa pagitan ng mga puno. Tingnan natin. Kung hanggang kailan ang tapang mo, bata. Pagkasabi niya nito, biglang tumalon siya sa bakod at naglaho sa dilim. Naiwan akong nakatayo. Mariing hawak ang baril at sundang. Ang puso ko ay mabilis ang tibok. Pagbalik ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ni Leia. Mahal ko, sino yun? Isa sa mga utusan ng mangkukulam. Nagbabanta lang, pero hindi ako uurong. Paliwanag ko, pilit na pinatatatag ang loob. Kinabukasan, nagtipon kami ng pamilya sa silong. Pinatawag ko rin sina Lando at Bunso, pati si tatay at nanay Sita. Kailangan nating maghanda. Hindi ito ordinaryong laban. Simula pa lang ito ng pananakot. Lahat tayo'y magdarasal tuwing gabi. Maglalagay rin ako ng mga anting-anting sa bawat sulok ng bahay at bakuran. Tahimik ang lahat.
pero sa mata ng bawat isa, halata ang takot at pag-aalala. Paglabas ko ng bahay, nagpunta ako sa bahay ni Mang Erning, ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Doon ko isinangguni ang nangyari. May mas malakas pang puwersa ang nakabantay sa lupa niyo, Netan. Wika ni Mang Erning habang nilalapatan ng langis ang aking palad. Hindi sapat ang armas mo. Kailangan mo ng lakas ng loob at pananampalataya. Ano pong dapat namin gawin, Mang Erning? Tanong ko. Ihanda mo ang pamilya mo. Palakasin mo ang inyong pananalig. Panatilihin mong malinis ang hangarin. At huwag kang magpapadala sa takot. Kadalasan, ang takot ang unang sinisilo ng mga nilalang na iyon. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng pulang panyo na may nakaburdang simbolo. Isabit mo ito sa pintuan tuwing gabi. Pagbalik ko sa bahay, nagsimula akong maglagay ng anting-anting at mga dahon ng saging sa bawat bintana. Lahat ng miyembro ng pamilya, binigyan ko ng panyo ni Mang Erning at inutusan kong huwag aalisin kahit kailan. Habang abala kami, lumapit si Bunso sa akin. Kuya Nathan, hindi ba't pwede tayong humingi ng tulong sa mga kapitan o pulis? Bunso, hindi nila maiintindihan ang ganitong laban. Ang kalaban natin, hindi basta-basta. Hindi sila nakikita ng ordinaryong mata. Tayo-tayo lang ang magtutulungan. Sagot ko ng malumanay. Lumipas ang maghapon na puno ng kaba. Pero pinilit naming maging normal ang takbo ng buhay. Nagsimula na rin akong magtanong-tanong sa mga kapitbahay at maraming kwento ang lumabas. May mga alagang hayop na biglang nawawala. May mga taong nagkakasakit ng walang dahilan. At may mga batang giniginaw at nilalagnat tuwing gabi. Sa bawat pagdilim, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Sa bawat gabi, mas lumalakas ang hangin at parang may mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako natitinag. Nangako ako sa sarili kong hindi ako papayag na mawala ang lupa at dangal ng pamilya ko sa kamay ng kasamaan. Pinagtibay ko ang loob ko at sa tulong ng pamilya, nagpasya akong harapin ang anumang darating. Kahit pa ang buong puwersa ng dilim sa Sorsogon. Lumipas ang maghapon na puno ng kaba at abala. Bawat miyembro ng pamilya ko, abala sa kani-kanyang gawain, ngunit hindi maitatago ang bigat ng mga pangyayari sa kanilang mga muka. Si nanay ay palaging sumisilip sa bintana. Si tatay naman ay tahimik na nagdarasal habang nililinis ang lumang itak. Sina Lando at Bunso, abala sa pag-aayos ng bakod at paglalagay ng asin at bawang sa paligid ng bahay. Bago magtakip silim, muling dumalaw si Mang Erning, ang albularyo. Kasama niya si Aling Pilar, ang matandang hilot sa baryo. Netan, muling nagparamdam ang lakas ng mangkukulam kaninang madaling araw. Babala ni Mang Erning habang inilalagay ang pulang panyo sa pintuan namin. May nakita akong itim na ibon na paulit-ulit na dumadapo sa bubungan ng bahay dito. Hindi ito ordinaryo. Senyales itong may binabalak na masama. Wika ni Mang Erning. Maghanda ka, Netan. Dagdag ni Aling Pilar. Kabado ang tinig. Ngayong gabi, huwag kayong basta magbubukas ng pinto.
Huwag kayong lalapit sa mga bintana. Ano mang marinig ninyo? Iyakan, sigaw o ungol. Huwag na huwag kayong papaapekto. Maiintindihan ko pa ang aswang, pero ang mangkukulam, ibang klase. Bulong ni tatay. Hawak-hawak ang libreto ng dasal. Magdasal ka, Netan. Magdasal tayong lahat. Dagdag pa niya. Lumalim ang gabi. Bago mag-alas 9, nagtipon-tipon kami sa sala. Pinatay ko ang ilaw. Tanging liwanag ng gasera ang nagsilbing ilaw sa paligid. Pinagtabi-tabi ko ang pamilya. Ipinwesto ko ang sarili ko malapit sa pintuan. Baril sa aking kaliwang kamay, sundang naman sa kanan. At ang pulang panyo ni Mang Erning ay nakasabit sa dibdib ko. Tahimik, sobrang tahimik ang paligid. Para bang lahat ng hayop ay natakot tumahol o tumilaok. Kahit ang mga kuliglig ay tila nawala ng ingay. Maya-maya, narinig naming may mabigat na yabag sa labas. Sunod-sunod na tila maraming paa ang naglalakad sa paligid ng bahay. Lalong humigpit ang hawak ko sa baril. Kuya Nitan, ano yun? Pabulong na tanong ni Bunso. Nanginginig ang boses. Walang lalabas dito. Mahina akong sagot. Nang biglang may kumalampag sa bintana. Sunod-sunod. Parang may humahampas ng kahoy o bakal. Sumunod ay may mahinang iyak ng bata. Tila umaarte. Pilit na tinutokso kaming lumapit. Sinalubong naman ito ng malalakas na dasal ni Nanay Sita. Diyos ko, iligtas mo kami. Paulit-ulit niyang bulong. Mahigpit ang kapit kay Leia at sa mga bata. Sa isang iglap, biglang sumilay sa bintana ang balangkas ng isang nilalang. Mahaba ang leeg. Pulang-pula ang mata at nanlilisik. May matutulis na ngipin. Hindi ko naman napigilan ang sarili kong tumayo at itutok ang baril. Lumayas ka dito! Sigaw ko. Sumagot ang nilalang ng malutong na halakhak. Hindi kayo makakatagal, Nitan. Hindi mo ako matatakasan. Hinampas ko ang bintana ng sundang. Subukan mong pasukin ito at hindi ka na makakaalis dito ng buo. Sa labas, narinig ko ang mga yabag na biglang nagmamadali. Sumunod ang malalakas na kalampag sa bubong. Parang may gumagapang. Tila mabibigat ang paa. Maya-maya pa ay may sumigaw. Nitan, lumabas ka kung tunay kang matapang. Hindi ako sumagot. Pinagmasdan ko ang bawat galaw ng anino sa labas. Handang-handa kung sakaling may sumubok na pumasok. Sa di kalayuan, narinig ko ang parang iyak ng isang babae. Nitan! Nitan! Tulungan mo ko! Napatingin si Leia sa akin. Bakas ang takot. Nitan, si Ate Hilda ba yun? Tanong niya nang nanginginig. Walang lalabas. Huwag kayong maniniwala sa naririnig ninyo. Mariin kong sagot. Pilit na pinatatag ang loob ng lahat. Lumipas ang mga minuto na parang oras. Sa bawat kaluskos, sa bawat kalampag, lalo lang tumitibay ang pasya ko na hindi ako magpapadala sa takot. Maya-maya pa ay biglang may malakas ulit na sigaw sa labas. Nitan, lumabas ka! Kundi,
Wala kang aabutang buhay bukas ng umaga. Hindi na ako nakatiis. Sumilip ako sa isang maliit na siwang ng bintana habang nakatutok ang baril. Doon ko nakita ang tatlong nilalang. Ang isa'y matangkad na parang tao pero baluktot ang katawan. Ang isa'y parang malaking aso na pula ang mga mata. At ang isa naman, tila anino lang na gumagapang. Ang lakas ng loob mo, Nathan. Hindi mo alam ang pinasok mo. Sambit ng matangkad na nilalang. Basta't pamilya ko ang pinoprotektahan ko. Hindi ako matitinag. Sambit ko pabalik. Tumawa ang mga nilalang. Tingnan natin kung hanggang kailan. Maya-maya, biglang umihip ang napakalamig na hangin. Naramdaman ko na parang may sumisingaw na usok mula sa ilalim ng pintuan. Agad kong nilatagan ng asin at bawang ang paligid ng pinto. Sabay dasal ng panalangin na itinuro sa akin ni Mang Erning. Habang nagsasagutan ang mga nilalang sa labas, lalo lamang akong naiinis. Kung gusto niyong subukan, pasukin ninyo ko. Sigaw ko ng matatag. Biglang naglaho ang mga anino. Pumaimbabaw ang katahimikan. Ilang sandali, narinig ko ang mahinang bulong mula sa labas. Magbabalik kami, Nathan. Hindi pa dito nagtatapos ang laban. Hating gabi na nang tuluyang tumahimik ang paligid. Isa-isa kaming nagpasalamat sa Diyos. Tinignan ko ang bawat miyembro ng pamilya. Pagod, takot, pero buo ang loob. Nathan, tapos na ba ang lahat, mahal? Mahina at pagod na tanong ni Leia. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo basta-basta bibitawan ng Diyos. Lalaban tayo, Leia, hanggang sa huli. Sagot ko. Mahigpit ang hawak ko sa kamay niya. Bago mag-umaga, tinawag ko si Tatay at si Lando. Kailangan nating maghanda. Hindi ito ang huling gabi ng pananakot. Kailangang mas maging matatag tayo. Tumango naman si Tatay. Nathan, hindi kita pababayaan. Laban ito ng buong pamilya natin. Mag-iisang linggo na ang lumipas mula nang una naming harapin ang lagim ng gabi. Gabi-gabi, paulit-ulit ang pananakot ng mga nilalang. May mga aninong dumadaan sa bintana. May mga sigaw at iyak na pilit kaming tinutokso. At may mga alagang hayop ng kapitbahay na basta na lang nawawala. Pero sa kabila nun, hindi kami sumuko. Mas lalo lang tumibay ang samahan ng pamilya namin. At mas tumindi ang paninindigan kong tapusin ang sumpa. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga baril sa silong, nilapitan ako ni Tatay Berting. Anak, hindi na pwedeng ganitong palagi. Kailangan nating malaman kung sino at nasaan talaga ang ugat ng lahat ng to. Sabi niya, malalim ang mga mata. Itay, may napansin ka bang kakaiba nitong mga nakaraang araw? Tanong ko sabay punas ng langis sa sundang. May mga kwento na rin ng mga kapitbahay. Sabi nila, tuwing madaling araw daw, may matandang nakikita sa may masukal na bahagi ng gubat. Hindi raw taga rito. Nakasuot daw ng itim. Laging may dalang sako. At palaging paika-ika. Kwento ni Tatay.
Napaisip naman ako. Baka siya ang mangkukulam, Tay. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi ka nag-iisa, kuya. Sasamahan kita. Sabay lapit ni Lando. Naghanda kami ng plano. Kinausap ko si Leia na bakas ang pag-aalala sa mga mata. Mag-iingat ka, Nathan. Hindi mo alam kung anong klase ng nilalang ang haharapin mo doon. Wika niya. Hinawakan ko siya sa braso. Kailangan, Leia. Hindi na pwedeng araw-araw tayong namumuhay sa takot. Pangako ko sa iyo, babalik ako. Bago kami umalis, nilapitan ko si Mang Erning para humingi ng payo at karagdagang proteksyon. Nagbigay siya ng langis na may halong dahon ng saging, pulang panyo at isang maliit na botelyang may likido. Painitan mo ang langis at ipahid sa mga sugat kung sakaling masugatan ka ng mga nilalang. Huwag na huwag kang titigil sa pagdarasal, Nathan. At ito, kapag naramdaman mong parang nangihina ka, ibuhos mo ito sa lupa. Bilin ni Mang Erning. Madaling araw ay sinimulan naming lusungin ni Lando ang masukal na bahagi ng gubat sa likod ng baryo. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at huni ng uwak ang maririnig. Mabagal at maingat ang aming hakbang. Bawat kaluskos ay pinakikiramdaman. Kuya, anong plano natin pagdating natin sa pugad ng mangkukulam? Tanong ni Lando. Mahina ang boses. Kapag nakita natin siya, kakausapin ko muna. Susubukan nating alamin kung paano natin matatapos ang sumpa. Pero kung magmamatigas siya, handa ako, Lando. Sagot ko. Ilang oras kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang lugar na balot ng makapal na usok at amoy ng sunog na dahon. Sa gitna ng gubat, may maliit na kubo. Sira-sira ang bubong at may nakasabit na mga buto ng hayop sa paligid. Dahan-dahan kaming lumapit. Kuya, teka lang. Baka may bitag. Babala ni Lando. Bantayin mo ang likod ko, Lando. Bulong ko. Sabay hawak ng baril at sundang. Habang unti-unting lumalapit, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Isang matandang babae ang lumabas. Mahaba ang buhok, gusot ang damit, at tila may pilat sa muka. Tinitigan niya kami ng matalim. Kayo ang mga sumira ng tahimik kong pamumuhay. Anong kailangan niyo rito? Sambit ng matanda. Paos at galit ang tinig. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ako si Nathan, anak ni Berting. Bakit mo kami ginugulo? Anong kasalanan ng pamilya ko sa'yo? Tumawa ang matanda. Matagal ko nang gusto ang lupa ninyo, Nathan. May bagay doon na hindi ninyo alam. Isang itim na birhen. Anting-anting na matagal ko nang hinahanap. Hanggat hindi ko yan nakukuha, hindi ako titigil. Wala kang makukuha kahit kailan. Hindi mo ba alam kung gaano karaming pamilya ang sinira mo? Hindi mo ba naririnig ang dasal ng mga batang umiiyak gabi-gabi? Sambit ko sa matanda. Wala akong pakialam. Lahat ng manghihimasok ay wawasakin ko. Sambit ng matanda. Sabay bato ng itim na pulbos sa aming harapan. Maya-maya pa'y biglang lumakas ang hangin. Parang nagdilim ang paligid. Narinig ko ang boses ni Lando.
Kuya, mag-iingat ka. Sabay tutok ng pamalo sa anino ng matanda. Nagbago ang anyo ng matanda. Naging parang malaking ahas na may mukha pa rin ng tao. Ang mga mata ay pulang-pula. Nag-umpisa siyang gumapang palapit sa amin. Hindi naman ako nagpatinag. Sa ngalan ng Panginoon, hindi ka magwawagi, halimaw ka. Sambit ko, sabay buhos ng langis ni Mang Erning sa lupa. Maya-maya pa'y biglang nagliyab ang paligid at napasigaw ang matanda sa sakit. Hindi pa kayo ang panalo. Sambit niya habang unti-unting bumabalik sa pagiging tao. Babalikan ko kayo. Babalikan ko ang buong pamilya mo. Agad kaming umatras ni Lando. Sabay takbo palayo sa pugad ng mangkukulam. Habang tumatakbo, naramdaman ko ang bigat ng hangin. Parang mababagsik na mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Nang marating namin ang gilid ng gubat, huminto kami saglit habang hinihingal. Kuya, anong gagawin natin? Hindi pa tapos ang laban, di ba? Hingal na sambit ni Lando. Alam ko, pero alam na natin ngayon kung sino at nasaan siya. At higit sa lahat, alam na natin kung anong klaseng puwersa ang itataya natin. Kailangan nating maganda. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa buong baryo. Sagot ko ng buong loob. Pagbalik namin sa bahay, sinalubong kami ng pamilya, puno ng pag-aalala. Isinalaysay namin sa kanila ang buong pangyayari. Mag-iingat kayo, anak. Hindi basta-basta ang kalaban nyo. Sambit ni tatay habang yakap-yakap kaming pareho. Tinitigan ko sila isa-isa. Hindi tayo dapat matakot. Hanggat magkakasama tayo, kayang-kaya natin ang anumang pagsubok. At sa gabing yon, habang nakatingala ako sa madilim na langit ng Sorsogon, pinangako ko sa sarili kong hinding-hindi ako titigil hanggat hindi natatapos ang sumpa hanggang sa huling patak ng aking lakas. Lumipas ang magdamag na balisa ang bawat isa sa aming pamilya. Bagaman nakaligtas kami ni Lando mula sa matandang mangkukulam, ramdam naming hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat hangin na dumarampi sa aming bintana, tila may bulong at bantang nakabalot. Kahit si nanay na noon ay matatag, ay nababalisa na rin at halos hindi makatulog. Kinabukasan, muli kaming nagtipon sa silong para mag-usap. Nathan, hindi natin dapat hayaang bumalik o gumanti ang mangkukulam. Kailangang tapusin natin ito bago pa madamay ang ibang pamilya. Mariing sabi ni tatay. Buo ang loob ko, tay. Ngayon alam na natin ang kanyang pugad at nakita na natin ang tunay niyang anyo. Pero alam kong hindi magiging madali ang huling laban. Hindi ka nag-iisa, kuya. Sabay sabit ni Lando ng kanyang palakol sa baywang. Pamilya tayo. Sama-sama nating haharapin ang anumang pagsubok. Habang abala kami sa paghahanda, dumating si Mang Erning at Aling Pilar. Dala ang mga anting-anting at langis. Narinig namin ng balita. Mas malakas na ngayon ang lakas ng mangkukulam. Hindi pa siya nag-iisa. May mga kasama na siyang iba't ibang nilalang mula sa gubat. Babala ni Mang Erning. Hindi lang dasal at tapang ang kailangan ninyo, Nathan. Ang pinakamabisang sandata ay ang pagkakaisa at pananalig. Huwag na huwag kayong magpapatangay sa galit at takot. Dagdag naman ni Aling Pilar.
Salamat po, Mang Erning, Aling Pilar. Pangako, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang pamilya at ang baryo. Sagot ko sa kanila. Gabi na nang magsimulang magbadya ang kakaibang lamig at dilim sa paligid. Hangin na parang may dalang basang putik at amoy ng sinunog na dahon. Nagtipon-tipon kami sa sala at bawat isa ay may hawak na rosaryo, anting-anting o kahit simpleng dahon ng saging na pinahiran ng langis. Naririnig mo na ba, Nathan? Bulong ni Leia. Takot ang tinig. May mga yabag sa labas. Tumango naman ako. Wala tayong dapat ikatakot, mahal. Basta't magkasama tayo, hindi tayo matitinag. Sagot ko at pilit na pinalalakas ang loob niya. Maya-maya pa ay may biglang malakas na kalampag sa bubong at mga bintana. Sunod-sunod na parang binabayo ng malalaking bato. May mga anino kaming namataan, mga nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. May mahahabang leeg, may baluktot na katawan at may mga matang tila nagliliyab sa dilim. Lumabas kayo, mga duwag. Isang paos na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Nathan, ilabas mo ang itim na berhen at tatantanan ko kayo. Walang itim na berhen dito. Wala kang makukuha sa amin kahit kailan. Mariin kong wika pabalik. Sumagot ng malutong na tawa ang mangkukulam. Hindi mo alam ang pinaglalaruan mo, Nathan. Ibibigay mo sa akin ang gusto ko o dudurugin ko ang buong pamilya nyo. Nag-umpisa na ang pagsalakay. Sunod-sunod na tinangka ng mga nilalang na pasukin ang bahay. May sumubok sumira ng bintana pero napaso ng asin at langis. May sumubok pasukin ng pintuan pero nabigo dahil sa dasal ni Nanay Sita at ng mga bata. Kapit lang, kuya. Hindi sila makakapasok kung buo ang loob natin. Sambit ni Lando habang pinapalo ng palakol ang aninong sumusubok na pumasok sa likod ng bahay. Maya-maya pa'y biglang lumitaw sa may balkonahe ang mangkukulam. Nakalutang ito sa hangin. Ang buhok ay parang ahas na gumagapang at ang mga mata ay pula at nanlilisik. Nathan, ito na ang huling babala ko. Mabilis akong lumabas ng bahay. Dala ang langis at ang aking baril. Sa ngalan ng Panginoon, hindi ka magwawagi rito. Sambit ko, sabay buhos ng langis sa paligid ng bakuran. Nagliyab ang apoy at napasigaw sa sakit ang mangkukulam. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tay, Lando, ngayon na. Sabay-sabay kaming nagsaboy ng asin at dasal sa apat na sulok ng bakuran. Nagliwanag ang paligid at parang niyanig ang lupa. Hindi mo pa ako kilala, Nathan. Sambit ng mangkukulam. Alam ko kung sino ka at alam ko ring hindi ka na makakapaminsala pa. Sagot ko, sabay tutok ng baril at dasal ng malakas. Lumayas ka sa aming bayan. Paulit-ulit kong inusal ang dasal na itinuro ni Mang Erning. Habang kumikislap ang liwanag mula sa apoy at langis, nagsimulang umurong ang mga nilalang. Ang mangkukulam, pilit na umalis. Sumisigaw ng sumpa. Hanggang sa tuluyang maglaho sa dilim ng gabi. Unti-unting tumigil ang mga kalampag, nawala ang mga anino, at bumalik ang katahimikan. Unti-unting lumiwanag ang paligid
Napayakap ako kay Leia at sa mga bata. Habang umiiyak si nanay at si Tatay Berting naman ay tahimik na nagpapasalamat sa Diyos. Natapos na ba Kuya Nathan? Tanong ni Bunso habang nangingilid ang luha. Hindi pa natin alam, Bunso. Pero ngayon, alam kong mas malakas ang liwanag at pananalig ng pamilya natin kaysa sa alinmang dilim. Sagot ko, mahigpit ang yakap ko sa kanila. Lumipas ang gabi ng malagim na sagupaan. Habang unti-unting sumisikat ang araw, dama ko ang bigat at pagod na parang pinagsama-sama ng lahat ng gabi, ng takot at pangamba. Ngunit higit sa lahat, dama ko rin ang kakaibang katahimikan. Para bang may nabunot na tinik sa dibdib ko at ng bawat miyembro ng pamilya. Nang magising ako, nakita ko agad si Leia na payapa ang mukha habang yakap ang mga bata. Si nanay naman ay tahimik na nagluluto ng almusal. At si Tatay Berting ay matamang nagdarasal sa harap ng lumang altar. Si Lando at Bunso abala sa pag-aayos ng bakod na tila sinuyod ng unos. Nathan, salamat at ligtas tayong lahat. Bulong at masayang wika ni Leia habang magkahawak ang aming kamay. Hindi lang tayo, Leia. Pati ang buong baryo natin. Alam kong hindi na basta-basta babalik ang dilim na yon. Sagot ko naman sa kanya at mahigpit ko ring hinawakan ang kamay niya. Subalit kahit tapos na ang labanan, alam kong may huling dapat harapin. Hindi ako mapalagay. Napansin kong may natirang marka ng itim na abo sa bakuran. Tanda ng bakas ng mangkukulam at ng kanyang mga nilalang. Alam kong hanggat hindi tuluyang nawawala ang ugat ng sumpa, hindi kami dapat magpakampante. Nagpasya akong balikan ng gubat, kasama sina Lando at Bunso. Hindi pwedeng may matirang bakas ng dilim dito sa bayan natin. Kailangang tapusin natin ito. Mariin kong sabi. Naglakad kami papunta sa pugad ng mangkukulam. Mahimbing ang katahimikan ng gubat. Ngunit ramdam kong may nagmamasid. Nang makarating kami sa kubo ng matanda, nadaanan pa namin ang mga gutay-gutay na buto ng hayop at mga palamuting tila isinumpa. Sa gitna ng kubo, natagpuan namin ang isang lumang baul. Binuksan ko ito gamit ang sundang at nakita naming laman nito ay isang itim na rebulto. Ang tinatawag nilang itim na berhen. Napansin kong nanginginig si Bunso. Kuya, yan yung hinahanap ng mangkukulam, di ba? Oo, Bunso. Ito ang ugat ng lahat ng kasamaan dito. Pero hindi na ito mapapakinabangan paninuman. Sagot ko. Kinuha ko ang langis ni Mang Erning at binuhusan ng rebulto at sinindihan ng apoy. Nagliyab ito at sumiko ang makapal na usok na parang may mga tinig na lumalabas mula sa apoy. Tapos na ang lahat. Hindi na kayo babalik. Mariin kong sabi, sabay dasal ng taimtim. Nang tuluyang maabo ang rebulto, parang gumaan ang paligid. Nawala ang lamig at bigat ng hangin. Ang init ng araw ay muling sumilay sa gubat. At ang mga ibon ay muling nag-awitan. Bumalik kami sa bahay na may ngiti sa labi. Sinalubong kami ng buong pamilya, pati na ang ilang kapitbahay na napansin ang biglaang pagkalma ng paligid. Anak, tapos na ba talaga? Tanong ni nanay at halatang naiiyak sa tuwa. Oo, Nay.
Wala nang babalik na dilim dito. Ligtas na tayo. Sagot ko, sabay yakap sa kanya. Nagtipon ng buong pamilya sa hapag. Nagpasalamat kami sa Diyos sa bawat dasal, sa bawat sakripisyo at sa bawat lakas na ipinagkaloob sa amin. Ang simpleng almusal ay tila naging piyesta. Hating kapatid ang bawat tinapay at tasa ng kape. Kasabay ang kwentuhan at tawa ng bawat isa. Kinagabihan, wala nang anino o sigaw na umaalingaw-ngaw sa paligid. Katahimikan at kapayapaan na lang ang bumalot sa aming bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, natulog kaming lahat ng mahimbing at walang takot. Bago ako pumikit, tinanong ako ni Leia. Nathan, mahal, paano kung may bumalik na ganitong pagsubok? Ngumiti naman ako at hinawakan ng kanyang kamay. Hanggat magkakasama tayo at buo ang pananalig at pagmamahalan natin, walang dilim ang hindi natin kayang lampasan, mahal. Doon ko naunawaan ang tunay na aral ng aming pinagdaanan. Hindi armas o anting-anting ang tunay na pananggalang sa dilim, kundi ang pagkakaisa ng pamilya, tibay ng loob at pananalig sa Diyos. At sa bawat umaga na sumisikat ang araw sa Sorsogon, bitbit ko ang pangakong ipapasa sa susunod na henerasyon ang kwento ng aming pamilya na napagtagumpayan ang sukdulan ng dilim at muling itinayo ang pag-asa para sa lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at pagbabasa nito. Ako po si Nathan, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.